Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Holy Spirit. Okay, ito po niya kapatid, si Brother Ting Arcadia ng Soldier Prize in Day na nananawagan sa inyo lahat. Subaybayan niya po ang programang ito. Madadaman niyo wala hanggang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Ang Panginoon, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya may likha ng langit at lupa. Siya may lahat ng kailangan natin bibigay ng Diyos kapag tayo sumunod sa Kanya. Ang kailangan talaga magawa natin siyang number one sa buhay natin. Makita niyo lahat ang kailangan niyo bibigay ng Diyos. Pero dadaan po kayo sa pagsubok. Meron kayong dadaan ng mga minsan magandang daan. Minsan baku-bakong daan. Sa kabila yung bandang uli. Basta laging manali ka sa Diyos sa buhay. Kasama mo yung ilaw. Na walang iba kundi ang ilaw, walang iba kundi si Jesus Christ of Nazareth. Hindi niyo po madadama na hindi kayo iwanan ng ilaw saan ka mong pumunta sapagkat ang liwanag ay sumasa Kanya. Okay na po tayo. At least gusto ko lang ipakilala sa inyo mga ano po natin, yung mga sponsor today na mga galing po ito sa iba't ibang mga God's Healing Mission na pinili ng Panginoon para pagpurit, sumamba sa Diyos sa buhay na makapangisalan. Okay na, ito po yung ating pong si Sister Alma Tupas. Tagisang kay Sister Alma? Pakibati mo na, baka babatiin kayo mga Si Alma Tupas po ito ng punin mo, batiin niyo po yung mga... Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary, sa inyo po, Brother Ding, at sa ating mga tagapakinig. Ang ipagpupuri ko po kay Lord. Huwag mo na, magpakilala ka lang muna. Ay, ako po si Alma Tupas ng BLN Group. May asawa ka? Meron po. May binabati ko, pinakamamal ko asawa. Pinabati ko po yung asawa ko na nasa Saudi. Thank you, Sister Madel. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay at sa ating mahal Inang Beri at sa iyo, Brother Ting, magandang hapon po. At sa aming coordinator na Sister Edna Solis, si Brother August Solis, at sa nakapakinig sa ating Radio in the Earth. Okay, thank you. Brother Boy Bulaon, asama po namin si Brother Boy Bulaon dito. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, sa ating Banal ng Birhen Maria, at sa Banal Espiritu Santo. At sa inyo po, Brother Ting, magandang hapon po. Ako po ay sa Holy Family, 3rd Avenue Prayer Group. Under po kami ng DM Combined. Magandang hapon po sa lahat ng radio listeners. Okay. Balik ulit tayo sa gawain ng Diyos sa buhay. Gusto ko lang po i-announce sa inyo na meron tayo sa Saturday, this coming Saturday, 16 ng Hunyo, Catholic Life in the Spirit Seminar, CLSS. Ang sponsor po natin dito na siyang natoka, ang taga-Nabotas Combine. Okay, sa inyo po lahat, inuulit ko, at least marami po tayong mga dapat na madala rito. Kasi libre ho ito sa libre merienda, libre tanghalian. Pagkakataon nyo nga nyo ito. Ako nung araw ko, nagdadala akong tao sa akin pa merienda, sa akin pa mamasahe. Samantalang dito, dadalhin nyo rito. Kahit na 50 taon, magdala kayo rito. Wala kayo intindi sa pagkain. Mag-iintindi yung taga-Nabotas Combine. Ganun po yung pagtutulungan ng bawat isa. Ganun po ang pagmamalasakitan. Kaya mahalaga po yung lalo na po yung mga tinatawag natin mga coordinator na wala po kayong mga talagang sapat na tao para at least makasama sa grupo nyo. Ito po ang pagkakataon ninyo lahat. Dito pala magsimula na po kayong mag-akay, magbahay-bahay. Pagdating ng CLSS, alam niyo po yung CLSS darating every month. Ready nyo na po yun. Hindi lilipas, alam mo, hindi lilipas ang 1 buwan o 2 buwan. Baka may 20 taon na kayo. Susunod, 100 na, Brother Boy. Halimbawa, mag-akay ka lang, mag-akay ng tao. Wala ka namang gagastos, ready na lahat. Kaya yung mga tao na gusto tumanaw ng utang na loob sa Diyos sa buhay, nababayaran mo ng kaluluwa ng mga makasalanan, malalapit mo sa Kanyang harapan. Ang Diyos po, ready na po siya lahat. Hindi na po kayo mahihirapan.
Ang kailangan nyo lang, trabaho lang ng trabaho sa bahay ng Panginoon. Ako nung araw po sa kalaman lang po ng iba, nasa kagusto ko pong magbayad ng utang sa Diyos sa buhay, o utang na loob, kung tawagin po yun. At least ang ginagawa ko pa, basta sa loob ng isang linggo, meron kong 3 araw na nagpapanik sa bahay-bahay. Yung parang consultation, parang visitation. Pag gano'n, nagkukwentuhan po kami ng mga pinagaling ng Diyos. Yung mga taong binago ng Diyos, pinagaling. Habang kinikwento ko sila ng mga nagaganap sa atin, yung iba naman, bandang huli gusto sumama. Kaya bandang huli, yan kasi dumami kami. Dati, sa 10 lang kami. Nung matapos po yung mga ilang buwan, naging 200 na kami. So, kaya yung halos lahat ng taon yun, binigay sa akin ng Diyos sa buhay. Ako ginamit niya para mag-akin ng kaluluwa. Yung pala ganun lang pala gagawin mo, tumanaw ka ng utang na loob sa Diyos. At magsimula ka na mag-akin ng kaluluwa. Kasi ready na lahat ng equipment. Ready na lahat ng mga pangangailangan mo. Ang kailangan mo lang ngayon, yung talino, gamitin mo talino mo, paano ka makapag-aakay ng kaluluwa. O kaya, yun po yung Catholic Life Ministry Seminar, inaasahan ko po yung mga coordinator. Dapat po magkaroon kayo ng experience sa pag-aakay ng kaluluwa para sa hindi kinahirapan sa mga tao. Okay, ang Revival of the Holy Spirit, 17. Ito po ang darating, no? Besa rin yung revival na. Ito ka na ng darating. Revival of the Holy Spirit. O kaya, meron pa sa Cavite, 2 to. Mother Unit, Cavite. Ito po yung revival po, ito po yung pagbuhay sa Espiritu Santo. Dito po maraming binibigay na regalo ang Diyos sa buhay. On the time na umating dito, lalo pa nakipag-covenant ng 3 consecutive Sunday. Ang Panginoon nagbibigay siya ng mga regalo kapag nakita niya ang mga tao patuloy na sumusunod sa Kanya. Yung tumalon nga lang dito ang taga Cavite, bandang muli, barado ang puso, 3 ata yung barado niya. Ready for operation na, hindi siya na-operahan. O na-save game 500,000. Yung iba-ibang sakit na tumalon lang. Bandang wala kita niyo, ba't biglang gumaling ba dating? Iba nakalakad. O kaya nga, meron pong kapangyarihan ng revival of the Holy Spirit. Kasi ang binubuhay po natin dito ang Espiritu Santo. Pag ni-revive mo yung mga naganap nung una, 2,000 taon na lumilipas, na pinakita sa atin ng Diyos sa buhay ang kanyang pag-ibig sa pinakamalit na likha ng Diyos sa buhay, sa kanyang mga alagad na mahihina sa pamagitan ng Holy Spirit, lahat po yung pinalakas niya, binigyan ng power, kapangyarihan. Kaya po sila nakahayo, tumapang, at ang kanilang buhay naging malapit na malapit sa Diyos sa buhay. Ito pinakamaganda pa rito, 1820, June 18, 1920, 3 days fasting for men, batch 52. Tinatawagan ko po yung mga kalalakihan, yung mga hindi pa nagre-renewal, mag-renew na. Kasi dito requirement po to, every year, dapat nagre-renew po yung kalalakihan natin. Kasi pag nare-renew po yun, tuloy-tuloy po kayo na-bless. Hindi po pwede yung 10 taon na hindi ka pa nagre-renew. Kaya every year po yun para mabe-bless kayo lagi. Kasi ito ang pinaka-recharging natin. Dito nagre-recharge si Lord ng ang ating spiritual strength. Kailangan po natin ang tinatawag natin 3 days fasting seminar. Kaya kayo mga kalalakihan na hindi pa nakapag-revive, hindi pa tawag na 3 days fasting muli, renewal pala, yan. Kailangan po mag-renew kayo. Makita niyo po, panibago na naman lakas ang dating sa inyo. Amen. Ako nga, walang tigil. Ay, may sakit na lang ito na araw. Ay, talaga ganito pala talaga naglilingkod kay Lord. Lahat dadaan ka sa pagsubok. Okay, bago dumayo ito, pastoral meeting, 21, Sa lahat ng coordinator po, tinatawagan kayo. Pastoral meeting, 21.
Okay, Webes po yun, no? Ang Soldier of Christ 26-year anniversary, 24 po ng June, birthday ni San Juan Bautista. May basaan to. Baka sa Manila, magbasaan doon. Hindi, ano yun, alas 4 na yun. Alas 4 naman po, ang maaga naman po basaan doon. Tsaka hindi nagbabasaan doon sa Manila, sa San Juan lang, ano. Kaya sa 24th birthday po ni San Juan Bautista, Soldier Price, ang tunay na sundalo ni Kristo. Siya po nanguna sa pangunan nung dadaan si Jesus. Sa dadaanan niya, kailan siya muna mauna, hawiin niya yung mga landas, tambakan niya yung mga lambak, patagin niya, siya po ang dumadaan, si San Juan Bautista. Ito ngayon ang trabaho ng Soldier Price. Ito ang pinaka-main mission ng Soldier Price, na patagin ang dadaanan ni Jesus. Kaya lahat po ng dinadaanan ngayon, pinapatag natin. Kaya pagdaan ng mga tao doon, malinis na, malawala kasi marami ng sakripisyo ang inali ng bawat kapatid natin. Kaya madali na po kayong makarating doon sa inyong patutunguhan para makilala si Jesus Christ na siya ang hari. He is the King of Kings. Amen? Okay, ayun po, 26 years na. Every Saturday po, nanalo ko lang sa inyo. Every Saturday, ang gusto ko lang regalo nyo sa akin, no? Birthday ko nga pala 70, 25. 25 po birthday ko. BG overnight. Inimbitado kay lahat. Ano ba, papakain ko sa inyo sa BG overnight? BG overnight po yan, ha? Paano din BG yan? Buhay yan lang. Maniwala ko kayo. Dito po sa... Ito po yung regalo. Ang regalo nyo lang sa akin maibibigay. Hindi ko na kailangan ng bagay. Ang kailangan ko, basta kaluluwa at saka dasal. Ang pinakamalaga, the power of prayer, na magkaisa tayo, na ipanalangin nyo ako na lalong lumakas sa Brother Ting. At bandang po, makikita nyo po, madaling madidinig ang ating talangin, lalo na pag nagkakaisa-isa po tayo. Yan tinatayo ng Panginoon, the temple of prayer. Pag nagkaisa-isa po ng panalangin, sama nyo po ako, Brother Ting Arcadio. Kasi leader ako, mahirapan ako. Pag ako walang kasama ng tagapanalangin, ba't ang hirap, ano? Ay, siya talaga sa atak yun. Kaya kailangan natin tuloy-tuloy sa bawat isa. Kaya at ako naman, habang dumadaan ako sa landas ng kabanalan, at least maraming tao napapawi ang kasalanan. Maraming tao na nakakalapit sa loob ng Diyos sa buhay. Okay, yun po. Taka Saturday po, ha? This coming Saturday, every Saturday po to. May TV program po tayo. At 7:30 to 8. Ang pinaka-announcement natin doon, pinaka-OBB, no, yung ang mga taga-Cavite. Ready na po yung Cavite, makikita niyo po yun na nasa ano kayo sa TV program ng Channel 4. Amen, ha? Yun po, at least yun lang po. At yung mga iba-iba nating gawain, at least tuloy-tuloy naman po iba. Walang hinto sa gawain ng Diyos sa buwan. Okay, ha, nasabi ko na po sa inyo lahat. Ito po aming cellphone number na pwede nyo kami i-text o tawagan. 0917-328-7851 0922-812-6454 up to 55. Sister Jo Gonzalez, 09. Okay, kay Sister Jo, wala. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus, glory to Holy Spirit. Ito, 0920-803-8822. Okay po, ha? Ang kay Sister Rose naman, para ito nakasagot kayo. 0923-208-2237. Kay Sister Rose po yan, Albacino. Okay na po tayo, at least, lalampas na ako. Dito na po tayo sa pangalawang portion po natin ating gawain. Ang pagbasa ng salita ng Diyos sa buhay. Awit po tayo ng Sing Hallelujah.
pagbasa po ng Ebanghelyo, ipagkakalap natin sa pag-ibig ng Diyos sa buhay kay Brother Boy Bulao ng Holy Family Prayer Group. Sumati nawa ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay ayon sa aklat ni San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoong Yesu Kristo. Kayo asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pong mapapanahuli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya itatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, dito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and sin, my hand will save. I have made the stars of night. I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Here I am, Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Holy Spirit. Okay, Brother Boy, bago ibigay si Sister, no?
ano mga ebanghelyo, bigyan mo lang ng konting view. Ano ba yung asin at ilaw? Muli po magandang hapon pong muli sa ating Diyos na buhay, sa ating mahal na Inang Birheng Maria, at sa Kabalang Espiritu Santo, at sa inyo po, Brother Ting. Maraming salamat po kay Lord at patuloy kayong binibigay niyang kalakasan. Sabi nga dito sa ating live stream na ang pogi niyo na raw pala ngayon kasi bumalik ang dati niyang aura. No? Siguro po dahil yung asin ng ating Panginoon at yung kanyang ilaw napupunta na rin po sa inyo ngayon. No? Dito po kasi sa ating Ebanghelyo, sabi nga yung asin, kapag nawala na ng alat, itatapon na lang. At yung ilaw, kailangan ilalagay sa tamang lagayan para mailawan yung dapat maliwanagan yung mga naglalakad sa kadiliman. Ito po sabi nga, yung sa asin po, sa aking pagkakaunawa, kapag tayo ay nawalan na tayo ng tuluyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon, mawawalan na po tayo ng kwenta at kabuluhan sa kanyang paningin. Kaya ang bagsak natin, pag tayo namatay doon sa apoy na naglalagaw, sinasabi nyo ang 400,000 degrees Fahrenheit. No? At dito po sa ilaw, sabi nga ang ating Panginoon ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Kaya kung tayo po ay medyo nadidiliman na sa ating buhay, sa ating pananalig at pananampalataya, lumapit lang po tayo sa ating Panginoon. At sabi nga niya, handa siyang magbigay, kahit nga yung banal ng Espiritu Santo, di lalo na po itong liwanag. Kasi sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, ang lahat ng ipinagkaloob sa Kanya ng ating Diyos Amang nasa langit ay gusto niyang makasama sa Kanyang kaharian. Tulad nga po sa aking buhay, ng aking lumang buhay, pwede kong ikumpara na ako isang asin na wala ng alat ng panahon na yon, at ako isang ilaw na aandap-andap na lang ang liwanag. Subalit sa umagitan po ng Soldiers of Christ at ng ating punong lingkod na si Brother Alberto Ting Arcadio, ay nabigyan muli ng alat ang aking buhay. Naging malasa na ngayon ang aking buhay sa aking pamilya, at higit sa lahat, nagliliwanag na po ang ilaw na umiikot sa aming tahanan. Sa pamagitan po ng Soldiers of Christ, binago ko rito ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sabi nga, kapag ang asin, wala nang sigla, wala nang alat, itatapon na, no? At tatapak-tapakan na lang. Kaya kailangan tayo magsilbing asin na may halaga sa paningin ng Diyos na buhay. Paano tayo magkakaroon ng kahalaga? Patuloy po tayo mag-total consecration, total surrender. Makikita niyo po ang malaking pagbabago sa buhay natin. Tayo magiging asin sapat ni pinapanalangin natin ng maraming nilikha na malayo sa Diyos sa buhay. At mamahalin nilang po tayo, tuwan-tuwa ang Diyos kapag nakita niyang maraming nananalangin para magbalik loob ang mga makasalanan. Kailangan po ang prayer ng mga tapat upang sa ganun, ang maraming nilikha na malayo ang kalooban sa Diyos sa buhay, lalaya sila sa tapos ng galaw ng kadiliman. At pag nakalaya po sila, doon lang makikilala ang sarili kung sino sila sa harapan ng Diyos sa buhay. Kasi maraming mga tao na kung kailan narito ka na, no, dumarating na narito ka na, at saka bigla nagdidilim ang isip mo, nawawala ka sa total direction. Paano nga po kulang ka sa tinatawag nating total consecration? Kailangan totally prayer, tsaka kailangan tingnan mo sarili mo na maging tapat, at tingnan mo sarili mo kung nalalayo ka na sa Diyos sa buhay. Kapag nakita mo ganang balik loob ka kagad, naroon po sa Satanas, nandadaya siya. At yung ugali natin masama, na ugaling makasarili, makamunto, kailangan po natin alamin kung sino kayo. Para pag nakita niyo pong ganun, tanggalin niyo kagad yan. Napakahirap po ng ang ugali mananatili sa ating katawan lupa. Ang kailangan natin talaga labanan ng masamang ugali. Alam niyo naman ang masama, 1 plus 1, hindi naman 11, 2. No? Kaya kung alam niyo masama, balik loob kayo kay Lord. Maniwala po kayo. Ang katotohanan narito sa Soldier of Pride, huwag kayong mag-alala. Ang Soldier of Pride, makikita nyo kung pag-aaral nyo, totoo na po siya. Hindi siya ordinaryong community. Marami na po ritong pinagalingan Diyos, marami na siyang binuhay. Kaya kung titingnan niyo po yung mga ibang gawain sa iba, kung napapansin iba, malayo po sila sa atin. Hindi po sila naniniwala sa Holy Spirit. Hanggang doon lang po sila sa nalalaman nila sa Bible. O, Bible po mahalaga yan, pero
Hindi lang dyan nagpadama ang Panginoon. Meron siyang divine tradition na nagaganap noong unang panahon sa mga apostol na hindi natala dito. Kaya mahalaga po sa atin, yung ginagawa natin ngayon, ang nagpapatala sa atin, ang Holy Spirit, ang siya nagpapakita po sa atin ng kalakasan, ang siya nagpapakita ng karunungan, hindi sa pamagitan ng tao, kundi ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, humingi ka lang ng patawad, humingi ka habag, muli ka niya ibabalik sa kawan ng Diyos sa buhay. Ang mahirap na liba, naging matigas na puso mo, yun po ang pinakamabigat. Kinakailangan, mas mabigat po yung narito ka na, magkasala ka pa. Mas mabigat ang kasalanan dadali mo. Kung ang paparusahan pala yung taong makasalanan na nagbalik loob kay Lord, mas bibigyan niyang gantimpala yung makasalanan nagbalik loob kay Lord. Kasi yung mga taong narito pero hindi ka totoo, mananagot ka sa Diyos pagdating ng oras. Amen. O si sister naman, Sister Alma Moreno. Atupas ba ng Ala Moreno? Muli po, binabati ko po kayo ng magandang hapon sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary, tsaka sa kabanal-banalang Espiritu Santo, at sa inyo po, Brother Tim. Ang ipagpupuri ko po kay Lord, nagpapasalamat ako sa Kanya kasi binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon na makilala ko siya. Ako po ay bago lang sa SOC. January po nung ako ay unang inaya ng mother-in-law ko na umakyat dito. Pero sa pagsimba po na yon, hindi ko po nabuo kagad yung 3 linggong magkakasunod. Pumalya po ako. Tapos, hindi po ako regular na nagsisimba ng Sunday. Nagti-3 a.m. ako, pero siguro nakita ni Lord na hindi ko pa isinusuko yung sarili ko o hindi ko pa siya lubusang pinapapasok sa puso ko. Sa pangalawang pagkakataon po, tinawag uli ako ng Panginoon sa pamamagitan po ng isang kasakitan. March po, nalaman ko na meron akong scoliosis, pero mild lang po. Nung nasa bahay po ako, nag-iisip po kung bakit ako nagkaroon ng ganon. Naisip ko po na yung mga sinasabi kapag umaatin ako ng dito sa PAHO na ang Diyos tumatawag siya minsan sa paraan ng kasakitan. Sabi ko, siguro ito yung way ni Lord para tawagin ako. Nung po noon, nag-God's healing po ako. Tapos kada 3 a.m. covenant ko po, humihingi po ako ng tawad kay Lord kasi kahit na umaakyat na ako dito sa PAHO, hindi ko pa rin siya pinapapasok sa buhay ko. Mabait po ang Diyos kasi sa pang-4 na akyat ko lang po dito, ibinigay na po niya yung kagalingan na hinihingi ko. At ngayon po, pang 13 days ko na, hindi na po bumalik yung sakit ng likod ko. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Okay, ilang araw ka kamo nakatin, tapos nadama mo ang kagalingan mula sa 4 Diyos? na araw lang po, Brother 4 na araw. Ngayon, 13 ka na, no? 13 na po. Paano nawala? Nadadama mo na yung kasakitan, nawala na yung kirot? O dumiretso na yung buto mo? Hindi pa po ako nagpa-chest, nagpa-x-ray ulit. Yun eh, nagla-love offering nung yung isang katabi kong vanguard, si Sister Lot, bigla niyang hinagod yung likod ko. Si Sister Lot, katatapos lang niya ng 3 days fasting ng mga babae. Hinahagod niya yung likod ko habang nagla-love offering kami. At habang hinahagod niya yung likod ko, naramdaman ko na parang napakabilis talaga na wala yung sakit ng likod ko. Tapos syempre nakapikit kami, nung dumilat kami, nagpasalamat ako sa kanya. Nagulat siya. Kasi sabi niya, kahit siya, hindi niya alam kung bakit niya hinagod yung likod ko. Sabi ko, ikaw yung ginamit ni Lord na instrumento para makamtan ko yung kagalingan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At tingnan niyo po, yun nangyari kay Sister Alma. At least, may maraming tao pong gagamitin ng Diyos. Kasi kulang po ang manggagawa ng Panginoon. Kulang ang manggagamot ng Diyos sa buhay. Kaya lahat po yung sumuko, totally surrender, yung totally binigay na ang sarili sa Diyos sa buhay, may right kayong gamitin ang kamay na yan na bigay ng Diyos sa buhay. At doon po ipatong nyo, matatama po ng mga taong may sakit, gagaling sila in the name of Jesus Christ of Nazareth. Guys, hinagod lang, Pagkatapos nakatama ka agad ng malaking kagalingan, di ba? It's impossible nga. It's a big miracle. Milagro po talaga. Bigyan ka naman kay Sister. Sister Madel Soria. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay at sa ating mahal ng Birin at sa iyo, Brother Ting, magandang hapon po. At lalo po yung nakikinig ng Radio Healing in the Air po ngayon. Magandang hapon po. At ako po, Sister Madel Soria, at nagpapasalamat ako sa Diyos na ang aking anak po na walang butas. Nagulat po ako na pinanganak po
ng aking anak na walang butas po ang ari, na babae po. Na siguro po binigyan po ako ng pagsubok sa Diyos dahil po ang aking ugali noon, pagising sa umaga, nagmumura po, minumura ko yung mga anak ko. Siguro po, ito po yung way na binigyan ako ng anak na walang butas, na babae. At yun po, nagpasalamat ako sa Diyos na yung 6 months na po yung pag ano ng anak ko, sabi ko, binalik ko uli sa doktor na, Dok, sabi ko, walang butas po yung aking anak. Sabi ng doktor, sige, balik uli kayo pag 6 months. Tapos nung 6 months po, bumalik po kami uli sa doktor. Sabi naman po ng doktor, wala pa rin butas po. Pagdating ng 1 year po, balik po uli kayo. Pagdating po ng 1 year po, wala po rin butas. Nagpasalamat ako sa Diyos na may dumating na mahal na Inang Birhen sa lugar namin po. Isa po akong mapalad na naakyatan po na inamahal na Birhen. Kasi po, doon ko po natagpuan ang Shoulder of Christ. Napatuloy po akong, sabi ko nga, walang imposible sa Diyos. At talaga pong, sabi ng kasistiran na linggo-linggo po, akyat doon. At yung kahilingan po ay matupad. Kaya po yun ang ginawa ko. Wala po akong sinayang na oras, araw po na pagdasal. At yun po, nakamtan ko po yung aking hiniling sa Diyos na pag kailangan na po siyang operahan yung aking anak. Na sabi nga ng doktor na kailangan po siyang operahan na halagang, sabi ko pa sa doktor na magkano po kaya ang pang-opera po. Sabi ng doktor, 40 mil po. Sabi ko, wala po akong sapat na pera po na magbayad sa doktor. Pero nagpasalamat ako sa Diyos na pagbalik namin po, napatuloy kong nag-aakay din ng mga kapatiran at tuloy-tuloy po akong umaakyat dito sa ating gawain sa Shoulder of Christ. Salamat sa Diyos pagbalik namin sa doktor at nagkaroon po siya ng butas. Maraming salamat sa Amen. Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hindi ko Ibig sabihin, saan siya, paano siya nag-jingle? Hindi, mayroon po siyang ano po, yung mismo pong ano niya, yung iba po na pala yung nagkalabasan po ng ihi at yung pong sirado po yung daanan po ng baka. Kaya po nagpapasalamat ako sa Diyos na sabi ko nga, walang imposible kung lalapit ka lang. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos na hindi binigo yung kahilingan ko. At yun po ang ano ko sa kanya na yung pangako ko po na mag-akay po ako ng mga kapatiran. Yun nga po, tunay nga po, kay buti ng Panginoon, nag-akay po ako, nag-adsiling po kami kanina po. Sabi ko nga dun sa kumari ko na may anak po na meningitis. Kaya sabi ko, kailangan po yung anak niya. Siya pala yung nakatubo po. Nakatubo. Kinausap ko ka kanina yung kahapon. Kahapon po. Kaya po sabi ko, walang imposible sa Diyos. Lalapit tayo doon. At yung nakita mo naman yung anak ko, ang kagalingan. Kaya sabi niya, kailangan po daw operahan. Sabi ko, wag mong ipaopera. Sabi ko, punta lang tayo sa PAW, mag-15 days tayo. Amen. Hallelujah. Awa ng Diyos po, sumunod ang magulang at ang lola. Kaya po nagpasalamat ako. 3 araw pa lang po kami, 3 days pa lang po kami. Mataas po yung tubig. Nabasa po yung bata. Nakapagsalita, sabi niya, ay, ganun po. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos nakapagsalita. Kasi po, hindi po siya nakapagsalita, hindi na siya nakakalakad. At ngayon po, naka-11 days po kami ngayong araw na to. Nagpasalamat ako sa Diyos. Kasi po kanina tinanong ko po siya, Nak, kilala mo ba ako? Opo. Anong pangalan ko? Ate Madil. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos na hindi kami pinabayaan. Alam ko, Lord, dinangkin namin na yung kagalingan niya. Amen. Darating po. Maraming salamat po sa Kaya narinig niyo po, no? At least, nakikita niyo, kanyang covenant. Ang pangako niya sa Diyos. Yan, lahat ng nangako na yan, no? Mga takot na lahat. Ngayon, ang pangako nila, habang sila nabubuhay, yung linggo, bibigay nila sa Diyos. Kaya nga, dito, puno na kami rito. Hindi na tayo kasi kahit bagyo, kahit baka, naalam po tayo. Labanan niya, alam niyo ba nangyari? Merong simbang nag-sermon. Nilaban ni Pacquiao, ang tao na wala sa simbahan. Alos ng konti. Sinabi ko, matatalo yun. Oo. Dito sa atin, sa ating gawain ng Diyos sa buhay, si Pacquiao na ginagawa number 1 ng mga tao pag during the time na lalaban siya. Sa atin, punong-puno ang tao kahit bumabaha. Bali, wala si Pacquiao dito, no? Ang mahalaga dito, number 1, si Lord. Amen, o, kaya, nakita ko rito. Punta ko. Tapos naalala, may nagsalitang, may paring nagsermo na si Pacquiao, bandang huli,
na sabihin na naroon kayo lahat nanonood. Ang isa, hindi niyo pinapansin, binaliwala niyo. So, kaya pala, konti lang tao niyan, tatakibat konti tao, pala laban ni Pacquiao. Tayo naman kahit laban ni Pacquiao, dati yung punong-puno ang mga tao dito. Dahil ang Diyos, hindi inintindi ang pantao. Ang inintindi niya, pag-ibig sa Diyos. Amen, hallelujah. Padre Boy, naman sabi mo sa mga nagaganap sa atin dito? Tunay nga po, Brad. Minsan nga, nung minsan nag-ikot nga ho kami ni Brother Jimmy ng araw ng revival. Sabi ko, Brad, nakakaawa tao dahil hanggang dito sa may hagdanan, lahat ng hagdanan punong-puno na, no? Kasi nga po, tunay nga po na yung patuloy na paghahayo ng mga ginagamit ng ating Panginoon, sabi nga, dala-dala kasi yung asin at liwanag ng ating Panginoon. Diyan napatunayan mo yung kay Pacquiao, yung laban ni Pacquiao. Oo, sabi nyo nga po, dati pa, sinabi nyo na, nung pumunta siya sa ibang ka-community, sabi nyo matatalo na nga siya. Ay matagal pa, 2 months ago pa ho yun. Totoo nga, nagkatotoo na natalo nga siya, no? Amen, hallelujah. Sabi ko nga kay Brother Jimmy, Brad, naalala mo yung sinabi ni Brother Ting na matatalo si Pacquiao. Ay, talo na nga, no? Tunay nga po, kamukha nga ho namin ngayon, umihingi nga ako ng advice kay Brother Ting kung magandang pananggal ang gagawin namin kasi mabigat po ang laban namin ngayon doon sa Bagbagin, sa May Kawayan, dahil nasusubo po kami. Ang grupo ko, nasusubo kami sa mga albularyo. Pagka nagbaba na kami ng Mama Mary, may mga albularyo na paikot-ikot doon. Kasi yun po yung lagi namin tinatapi. Kasi nga medyo liblib yung lugar, malayo sa doktor, kaya nagdedepende sila sa albularyo. Kaya nagiging ano ho namin ngayon, yung mga tungkol sa albularyo. Kaya sabi ko nga, kung patuloy kaming gagabayan ng Panginoon, ibibigay niya palagi sa amin ang kaliwanagan. Alam ko na nananalig ako nananampalataya na kung paano nagtatagumpay ang gawain dito sa Mother Unit. Ganun din po. At lahat ng mga outreach, naniniwala ako at nananalig ng lahat ng gawain ng Soldiers of Christ ay magtatagumpay at maraming mga kaluluwa ang maliliwanagan at makapagbalik loob sa ating Panginoon sa pamamagitan nating community. Sister Alma, naman sabi mo, Sister Alma, sa mga nagaganap sa ating mga pangyayari na nakita mo, kahit baha, kahit bagyo, at ang dami natin tao. At ano ang pag-aaral mo sa darating pang panahon? Ako po, yung mga magulang ko po, laki po dito. Kaya alam ko po talaga na binabaha tong lugar na to. Nung una po sabi ko, bakit pa ba sila nagsisimba? Baha naman na. Ba't kalulusong sa baha? Pwede namang nasa bahay ka lang. Nung umakyat po ako dito, naramdaman ko po yung kapanatagan ng loob na parang mas gusto mong nandito ka na lang talaga sa Mother Unit. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga tao kung bakit sila umakyat dito. At sa nakikita ko po, darating ang panahon, dadami pa tayo at katulad ng laging sinasabi ni Brother Marcelo, sa susunod ng mga panahon, nasa 3rd floor na talaga tayo. And hallelujah, glory to God. Sister ko, anong sa pag-aaral mo, anong masasabi mo sa atin? Masasabi ko po lang po na At maganyaya rin sa mga tao. opo, yun po ang ginawa ko ngayon parang utang na loob ko sa Diyos na mag-akay po ako ng mga kaluluwa at yun nga po yung inano ko nga na kahit baha, bakit daw yung mga kapitbahay ko, bakit daw doon, ang dami ko nang nakakay na baha daw dito pa rin sila pumunta. Kaya sabi ko, subukan yung pumunta kahit baha, bagyo at maraming kami doon. Alam ko nandoon si Lord na nagpabagaling kahit anong sakit gagaling kayo doon. Kaya, Amen, hallelujah. At least alam niyo ba, habang na pinag-aaralan ko lahat ng mga nagsasaitan to lahat, mga nagaganap sa God's Healing Mission, alam mo, sa susunod pong pagkakataong loloobin ng Diyos sa buhay, dadagdagan natin ang God's Healing Mission sa iba-ibang lugar. Palalakihin po natin ang God's Healing Mission, at least hindi lang sa Manila, kundi sa bawat probinsya, tatayo natin. Maglalagay po ako ng mga tao doon na siyang hahawak. At continuous po tuloy-tuloy. Kasi nakita ko, isang malaking hakbang pala to. Isa pala itong malaking tulong sa mga tao may sakit. Upang sa ganun, iubusan silang makalapit sa Diyos sa buhay. Kasi ang ano po talaga, napakahalaga pala ng yung God's Healing Mission. Kasi oras na pinagaling ng Panginoon, yung mga tao may karamdaman taglay, sila'y biglang magkakaroon ng malaking pangako sa Diyos. Dahil nakita nila ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sa inyo po lahat, niulit ko, panalangin niyo po sa pagbabalik ko, isa po yan sa plano ni Lord. At tayo sa iba-ibang lugar,
ng mga God-sealing mission at magkakuha tayo ng mga taong hahawak dyan. Hindi basta tao lang na ordinaryo pwede sila. Hindi po bawat grupo pwede magtayo. Kundi dadaan po kayo sa pinaka-screening committee. Hindi basta ganun po lang, pwede kayo magsita, pwede na. Kailangan nabubuhay kayo sa grasya ng Panginoon. Amen ha? Kasi hindi po makakapagpapagaling ang mga taong mayabang, mataas, makasarili. Hindi po sila pwede magpagaling. Kailangan totally surrender kayo. Totally naroon po yung kababaan ng inyong kalooban. At ang Diyos ay isa sa atin. Kaya pag napili po natin yung mga tao niyan, paahayuin natin sa iba't ibang lugar. Yan po yung tinatawag natin, God-sealing mission. Kaya naging mission niya yun. Tuloy-tuloy na, hindi lang sa lugar natin. Kaya panalangin niya po. At ang Panginoon, naka-ready po siya ngayon. Sa muling pagbalik ni Father Ting, handaan niya po, pangako ko po. At palakasin lang ako ni Lord ng malakas. Lilipad ako ng lilipad. Ako natatawa. Tamad na marami na po tayo magagawa. At marami tayong mabibigyan tulong sa iba't ibang lugar. At yung siguro kaya pinag-ginawa sa akin ng Diyos to, ito pala layunin, ano? Yung baguhin kang bagong-bago. Para at least yung gawa mo, yung ginagawa mo maging mas epektibo pa kaysa dati. Kasi minsan may nagagawa kang hindi maganda. Akala mo tama na. Pero sa paningin ng Diyos, mali pa pala yun. O kaya, kulang pa. Hindi pa sapat yan. Okay, pero pagka yun talagang may pinag-aaralan ko na minsan nagmilimi ako. No, nadadama ko na kulang pa pala yung nagagawa ko. Napakaliit pa. Isa akong alipin na dapat sana magtrabaho sa ubasan ng Diyos sa buhay. Pero minsan, naghahanap pa ako sa aking sarili. Ang kailan pala talaga number 1, si Lord ang gagawin mo number 1 at magtatagumpay ka. Amen? Isa na lang, sister. Isa na lang, isang word ka lang. Isang minuto. Sana nga po, tayong mga ginagamit na ng Panginoon, sabi nga ni Brother Ting, maging totoo na po tayo. No? Maging totoo na dala-dala natin ng Panginoon. Sabi nga ng ating mga kapatid dito, na darating ang araw, buong third floor, netong palingging ito, second floor, sakop na po lahat ng Soldiers of Christ sa pinagkaisa-isang panalangin, pagtulong-tulong, itigit sa lahat, pagpapakumbaba at pagtanggap ng maluwalhati sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay, sa inyo lahat. Inuulit ko ulit. At kailangan ko po ang power of prayer. Panalangin niyo po ako na patuloy na lumakas upang sa ganoon na at least magampanan ko ang aking tungkulin bilang head servant ng Soldier of Christ. Amen. Okay, ano po tayo? Ready na po kayo? Natin na po tayo sa tinatawag natin pangatlong portion po natin ating gawain. Kung tawagin to ay Healing Only! Dakilang Ama ng mga pangyarihan sa lahat. Narito po ang anak mo. Lubos na nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo sa mga bagay na nagaganap sa buhay ko na alam ko sa likod nito katagumpayan. Dahil Lord, nakakublito sa maraming tao. Sa kabilang to, Panginoon, kapag ikaw, Lord, napalapit sa puso ng Diyos sa buhay, na yan palang hirap at sakit niyan, kaakibat niyan, katagumpayan. Marami pong mga nilikhang maliligtas. Maraming taong makakilala sa Diyos sa buhay. Maraming taong tunay na makakalapit sa Panginoon. At maraming taong patatawarin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan taglay. Kaya narito po kami lahat, Panginoon, sa pamagitan ng pagiging asin namin sa sanlibutan ito. Idinadalangin namin sa iyo mga taong nasa glacis po, nasa galopan ng kasalanan. Mga tao, Panginoon, na naghihirap. Mga tao nasa kasakitan. Mga tao nasa problema. Gawin mo po sila sa pamagitan ng panalangin ng mga tunay na asin. Dinggin mo ang aming dalangin. Lahat po ang tao, palayain mo na sa kasalanan
lumagas ang tunay na maligtas po sila. Yan po, Ama, kailangan kami niliwanag namin na pinagagawa mo sa amin. Hindi namin dapat itago. Ilagay namin sa tunay na patungan para maraming nadidimlan ay maliwanagan. Kaya Lord, mahalaga po ang ilaw na yan, ang mabubuting gawa na napatuungkol sa Diyos sa buhay. At ang mga tao, Panginoon, lubusan silang maliliwanagan. Kaya Lord, ngayon pala, maraming salamat. Tinuruan mo kami gumanap ng mga gawain ng Diyos sa buhay. Upang sa gayon yung pamamagitan ng mabuting gawa na nagsisilbing ilaw para sa kaluwalhatian ng mga maraming nilikha, para mga tao makita ang landas ng kabanalan. Kaya ngayon pala, Lord, maraming pong salamat sa ilaw na yan na bawat isa ginagawa mong liwanag ng Diyos, at bawat isa magiging asin kami ng sanlibutan na may lasa, tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Kaya ngayon pala, salamat po, Panginoon. Salamat sa mga biyayang niyan. Salamat sa Soldier Prize, maraming asin na may lasa na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya ngayon pala, Lord, maraming pong salamat. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming gawain pinapatubayan mo. Yung tinatawag natin 26th anniversary ng Soldier Prize. Magtatagumpay po kami sa tulong ng Holy Spirit in the name of Jesus Christ of Nazareth. At lahat po na magaganap doon, Lord, maayos na maayos, sapagkat sasamahan mo kami. Hindi mo kami iwanan, sapat ikaw ang aming ilaw, ang liwanag na daladala ng Soldier Prize hanggang doon sa katapusan ng daigdig. Kasama mo kami, Lord. Kasama ka namin. Kaya so, ito, Ama, nariyan po lang sa tubig at tinapay. Itinataas sila, pinapatong. Ipuin mo po sila, bless mo po lahat dyan. Lahat ng makain ng tubig, makakain ng tinapay, makapahiran ng langis, gagaling sila sa karamdamang taglay. Lalo-lalo na po yung mga walang perang pambiling gamot. Sapat silika mo mapalad ang mga taong walang pera, sapat ang Diyos ay sumasa kanila. Kaya Lord, tulungan po lahat ng mga kapatid na mahihirap. Tulungan po silang makilala ng Diyos ay buhay makapangin sila. So, as hindi ko tinataas ko rin po sa iyo. Sa pamagitan, Lord, ng kamay mo, sa pamagitan ng Radio Program Soldier Prize, hindi itinataas ko sa iyo. Hinihiling, ipatong mo po yung mapagpalang kamay sa mga may sakit. Saan man sila na lugar naroon, sa mga kapatid na nanonood ng live stream, Panginoon, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas, gano'n man sila kalayo, walang imposible sa iyo, lahat ay possible. Ipatong mo po yung mapagpalang kamay na yan, at padali mo ang dugo at tubig ni Jesus mula sa kanyang tagliran ng magsisibing cobalt laser na siyang papatay ng mga germs, mga bakteryang galaw ng kadiliman. Kaya sa hapong ito, Lord, salamat po. Marami pong salamat na maraming tao po ang na-bless, maraming tao ang gumaling, maraming tao, Lord, na lubos ang nakalapit sa Diyos sa buhay. Kaya sa hapong din ito, Panginoon, pinagalaw mo sa amin ang kapangyarihan mga pagpalay sa masamang espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya Satanas, wala ka na karapatan para saktan ng maraming nilikha. Wala ka na rin karapatan sa mga anak ng Diyos sa buhay na nalulung sa kasalanan at muli ngayon nagbabalik sa Diyos sa buhay. Kaya Satanas, wala ka na rin karapatan para wasakin mo mga tahanang guluhin sa pamagitan ng mga piso, sa pamagitan ng iba't ibang ugali. Kaya sa hapong ito, Satanas, sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus sa walang kaliwanagan, itinatali ka namin, tinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya ngayon pa, Lord, salamat po. Marami pong salamat. Nananampalataya ako, Panginoon, maraming tahanan na nabago. Maraming tahanan ngayon na magkakaroon ng kapayapaan, kasaganan. Sapat si Satanas ay wala na sa kanila. Ang sandali sila ng palatay at naniwala na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat.
Kaya ngayon Panginoon, maraming salamat sa mga pinagkaloob mo sa aming biyaya, sa mga taong nananaligid na nanampalataya siya. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. All together, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Of the Father and the Son and the Holy Spirit. Patuloy po aming panalangin sa mga live stream viewers. Si Shirley ng Singapore, salamat po Shirley sa mga binibigay mo ka po. Rowena Tan, Singapore. Carmela Romero ng Japan. Dolores Tokunaga ng Japan. Elisa Nicolas ng Vietnam. JR ng Mag-Inang. At sa inyo po lahat, salamat po. At si Eduardo San Jose. Loris Gel Salpan, Antena San Jose, Ilaya Nathaniel Infante, Hermogenes Martinez, Pilaya Gabona, Melba Maribong, Maria Elisa Peralta, Chit Mayor Lago, Yoko si Osako, Erlinda Manina, Sally Dichos ng Batangas, mga iba't iba naming kapatiran, may karamdaman na Rustica Mercado, at ang mga kapatid pa namin iba Panginoon na may karamdaman Taglay, Baby Milagros, Arcadio Ventura, at ang iba pa naming kapatiran na mga si Ilea Utsoka, Robert Celeste, Ching Uyap, Hermet Tonaga. Salamat po Ama sa mga karamdaman niya. Alam po namin lahat pagagaling mo, at ang lahat po ng mga viewers, coordinated disciple elders na nanonood, nakikinig, ipagkakala mo sa kanila Lord ang kagalingan at ang kailang kahilingan at iyong titingin in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, hallelujah. Patuloy ang aming panalangin, Panginoon. Para kay Sister Elisa Nicolas, Ruby Magtoto at Sister Rowena Perol, na nawa, Lord, ay pagkalooban niyo po sila ng anak. At patuloy, Panginoon, ang aming panalangin para sa kagalingan ni John Mark Espinosa na meron pong meningitis, Panginoon. At patuloy po ang aming panalangin sa special intentions nila Alicia Maricel, Elmer Mariel, Laura Peralta and family, Tom Cruz, Eduardo Maginang and family, Rivera family, Bansel family, Samson family, Shibuya family, Rosario Talavera and family, Pellegrina Galang, Paul Moreno, Jeneline Pingol, Janine Pingol, Chichi Abara, Iya Abara, Luke Abara, Prince Torres, Princess Torres, Rosmel Torres, Carlo Torres, Maribel Shibuya, May Calma and family, Brother Tony and family, Sister Trening and family, Susan Barikawa and family, Linda Lizada and family, Nedy Ramilo and family, Rodrigo Talavera, Emily Talavera, Rosalie Abara, Reynold Abara, Ruel Talavera, Jeneline Tiglao, Rona Talavera, Roland Nicolas, Agueda Nicolas and family, Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family, Edwin, Efren, Ronnie, Eric, Rosemary, Marie, and Lorena Maginang, Chester Victorino and family, Alexander Galang and family, Angelita Pingol and family, Arnold Galang and family, Arlene Di Malanta and family, Arnold Galang and family, Labay family, Lavinia family, Lambino family, Janice, Janet, Jane, and Jan Lee Yap, Joanna Flores, KJ Oyag and family, Shirley Kachi Yap and family, Lorna Laude and family, Leonor Canlas and family, Josephine Lucia and family, Cristina Amante and family, Edwin Gudran and family, Remedios Peralta and family, Sharon Montemayor and family, Mercy Carino and family, San Juan family, Panuelos family, Santan Huatco, Michael Poole, Cecilia Bautista, Lanzer Bautista, Ian Bautista, Engelbert Bautista, Sareli Bautista, Jane and Lauren Haler, Louie De Juan and family, at lahat po Panginoon na nag-text at nagbigay ng kanilang prayer request. Hindi man po namin Panginoon mabanggit ang kanilang pangalan, nalalaman mo po kung sino sila. Naway ipagkaloob mo po ang kanilang mga panalangin. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay, di po inyong kapatid sa panampalataya. Padating Arcadio ng Soldier Prize, ang alipin ng Diyos sa buhay na siya ay naglilingkod. Hanggang dito lang po kami at muli tayo makipagtuman sa Panis Pawis yung kaliting oras at naway sumating po ang pagkapala ng Diyos na buhay. Kasama po namin dito sila
Alma Tupas, Sister Medel Soria, Brother Boy Bulan. Salamat po sa inyo at nakibahagi po kayo sa gawain ng Diyos sa buhay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy po ang ating announcement. Meron po tayong TV program sa Channel 4, MBN Channel 4. Every Saturday, sa ganap po ng 7:30 up to 8 a.m. O kaya 30 minutes lang po yun. Ang Radio Veritas, mamaya po meron. Radio Veritas, alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. Manood po kayo, makinig, madadama niyo walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Inaanyayahan po kayo lahat. At patuloy po kami nag-aanya sa inyo kada linggo. Yung tinatawag natin God's Healing Mission. Napakinggan niyo po yung dalawa rito na pinagaling through God's Healing Mission. Walang pera, walang gastos. Merienda, libre. Biluin niyo yun. Bandang muli, magbabaw ka lang kay Lord. Ang baw mo, totally surrender. Totally give up. Mga taga-live stream, mahal po kayo ng Diyos sa buhay. Binabati po kayo ng Panginoon. Salamat sa patuloy buong pagsubaybay sa programang ito. At gaganap po tayo ng Christ on the Block sa iba't ibang bansa through live stream. Okay, naasahan po namin, magbubuo kayo rin. Kayo ang gagamitin ng Diyos sa buhay para mabuo po ang Christ on the Block sa Spain, sa Europe, sa Amerika. Hallelujah. Ayan, from Sister Elisa Nicolas ng Vietnam. Hello po, Brother Ting. Magandang hapon po. Thank you, Lord, at malakas na po kayo. Thank you po. From Sister Rowena Tan ng Singapore. Good day po kay Brother Ting. Happy to see you again in live stream. Sister Carmela Romera ng Japan. Magandang hapon po, Brother Ting. Masaya kaming nakasama ka sa hapon na ito. From Sister Shirley Yap. Good afternoon. Good afternoon po, Brother Ting. Good to see you at thanks God kasama ka pa namin ngayon. Thank you. And from Sister Shirley Yap ulit, thank you, Lord, at answered prayer po. Yung nilift up natin na si Ferlan Bahage, approve na po yung pass niya. Glory to Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. From Sister Lorosel Tokunaga ng Japan, ang aliwalas ng mukha ni Brother Ting. Thank you, Lord. Okay na po. Thank you po. Talaga Salamat siya. po. Alalangin niyo, continuous prayer. Sister Elisa Nicolas, ang pogi po ni Brother Ting. Bumalik na yung dating niyang sigla. Thank you po. God bless po. From Sister Shirley Yap, thank you, Lord, sa walang sawa at patnubay at kalakasan na pinagalob mo sa aming butihing head servant. Thank you and God bless you all. Salamat po. At ang Diyos ay isubay niyo lahat.